kung sino ba ang siyang dapat na manaig sa kanilang kinauupuang pwesto ngayon. Itigil ninyo ang mga yan. Sa halip, bumaba kayo dito at pakinggan ang daig mamamayan. Kapag kami inyong pinabayaan nyo na rin pati ang bansa ninyong pinapili. At mga dalubhasa, makapipinsala ang mga proyektong ito sa pangitaan at sa kabugasan. Hanggang bumahan 2023, lumuhod ang Central Luzon, Metro Manila at Cavite. Nagsalita ang LGUs, ang US Embassy at Manila. Sabihin sa amin, sinabi na namin to, 50% na ng miyembro ng Pangisda Pilipinas ang huminto at naghahanap ng ikabubuhay na iba pa. At yung paghinto nilang yon dahil sa mataas na presyo ng krudo at patuloy na pagliit ng huli. Una, nakakahuli pa nga noon dahil nakakalayo pa. Ngayon hindi na makalayo kasi ang presyo ng gasolina ay doble. Kaya ang nangyayari, yung mga may kakayanang bumili ng gasolina, yan na lang sa malapit ng ingisda. At kung wala nang kakayanan, naghahanap na lang ng ibang ikabubuhay. Ito ang kalagayan pa rin ng mga mangingisda sa buong bansa. Kasi ang presyo ng krudo ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makalabas sa malayo at hindi makahuli ng marami ang mga mangingisda dahil sa mataas na gastos. Baon sa utang ang marami, kaya titigil na lang silang mangisda. Sir, safe to say, ganun po ba? Totoo po, ganun talaga ang epekto nito. Yung pagliliit ng bilang ng mga naghahangat na mangisda dahil sa takot na mabaon sa utang at mataas na gastos sa produksyon ay magkakaroon ng epekto sa market natin, sa merkado.